Mabu! Hey! Ay, namiss ko gawin to, yung umaalon. Ito po ang programang Life Balance. Siya po si Gia Rafael. We're so back, partner. We're so Bakit back. napaka-formal mo naman? Ha? Oo. Nakalimutan ko eh. Yung hindi pwede dito ang lapel Para eh. hindi yung label. May ipit eh, nakasagad. At siya naman si Daryl Justin na parang very casual. Para magbumol ka pa pag uwi. Hindi, Or para ako mag-golf. mag-Alex Ialaga. Ganun. Hindi, golf. Ga- Para kang papalo. Tommy. Sorry, napapanood at napapakinggan tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila, DWIZ News TV, DWIZ News website natin, and ang replays natin sa Aliw Channel 23. Mapapanood at mapapakinggan naman po tayo via news website na www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ app na DWIZ82 sa iOS at Android phones ninyo. Live streaming naman via DWIZ82 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, follow, subscribe, share, and comment your questions and reactions sa ating episodes every day. At masihikayatin natin sila magtanong na magtanong dahil mas kinakailangan natin yan. Medyo iba setup natin. Wala muna tayong flashback ketchup. Wala Kasi mo naubos na. yung stock ng ketchup natin. Inubos Repilan ko. natin some other time. Inubos ko, mahilig kasi ako doon. Tapos gusto niya yung mga tig to 27 pesos, tapos sa ibang bilihan 10 pesos lang. Tawag sa'yo, lugi. Tama. So, diretso na kaagad tayo. Kala ko kung yung left na nilalagay ni Kim. Diretso na tayo sa ating top. Wow, medyo mahaba ang oras natin mag-usap ngayon. At ang ating pag-uusapan ay... Benign breast lumps. Oh, for the ladies. For the ladies. Pero marami rin naman matututunan Oo ang mga naman. gentlemen dito. Gaya ni Gentleman naman. Jay. Ayan. Bakit naman siya? Si Gentleman Gilbert andyan din. Tsaka yung kapatid ni... Di na. Ang ating mayroon na tayong magiging parang medyo weekly bonding with doctors and representatives from Makati Medical Center. Yung pakalimutan pumunta sa Makati Medical. At Tama. mag-thank you na rin tayo. Of course. O sige, partner, do the honors, please. Eto na nga, makakasama po natin ngayong araw si Emeline De Los Santos, isang breast surgical oncology specialist mula nga po sa Makati Medical Center. Hi, Doc Emmy. Magandang araw. Magandang araw, Daryl at Gia. Hi. So, pasensya, Doc. Ang taas sa energy, no? Para mga hindi pa nagtatrabaho simula kaninang umaga. Pero anyway, at least di na alam kung oras tinape to. Pero Doc, thank you sa pagpunta po dito sa aming Thank you for For the inviting time, me. thank you so much. Opo. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay benign Breast lumps. Linawin muna natin. Kumbaga mga definition of terms muna. Baka kasi mamaya hindi aware yung iba eh. Ako din eh. Sige, unahin muna natin. Ano bang ibig sabihin, Doc, pag sinabing benign breast lumps? So pag benign po na breast lump, ibig sabihin nun, hindi po cancer ang nakakapa po ninyong bukol. O kahit hindi nyo nakakapa, basta yung bukol na yon ay hindi po cancer. So, hindi. Kasi yung iba kasi, di ba, Doc, Okay. kadalasan, pag may may nakakapa. Panic. May bukol. Baka may tumor kagad or kung ano mamahanap, di ba? Pero hindi ibig sabihin na pag may nakapa, pag benign nakapa is hindi kagad siya, di ba? Ibig sabihin po, pag may nakapa po silang bukol po, hindi po kaagad ibig sabihin Ayan. ay cancer po Okay. yun. Malinaw. Pero Doc, ano po yung kaibahan niya sa breast cancer? Siyempre, ang breast cancer po, ito po ay cancer at pwede pong kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang mga benign breast mass po, hindi po ito kakalat. At benign po ito, pwede nga ito mawala ng kusa eh. Oh, okay. Kapag sinabi na, when we're talking about it being benign, Doc, gaano kadalas yung, gaano kabilis yung possible na progression nito, if ever, na may possibility na maging breast cancer ito, tama? So, actually po, ang benign po, na bukol ng breast, hindi po ibig sabihin ay nagiging cancer. Kadalasan pag benign po talaga siya at hindi Okay. nagiging cancer. Although may mga klaseng bukol na parang nagiging kayong high risk, Mas parang kumbaga 4 to 5 times kayo at risk kaysa sa normal na mga babae na walang bukol na magka-breast cancer. Depende po ito sa klase po, ng bukol na malalaman po lamang talaga kapag talagang na-examine na, kumuha ng konting sample po, chinek sa microscope at malaman po. Okay. Di ba yung breast cancer, marami naman na tayong cases na narinig, ilang taon na. Pero Doc, common din po ba yung pagkakaroon ng benign lumps ng mga babae?
Sa totoo lang, Gia, no, yung benign breast masses, ito po yung mas madalas. Halos 80% ng babae nakaka-develop dito sa isang part ng buhay po nila, nagkakaroon po talaga ng ganito. Kasi pati ito nung pagbabago ng hormones sa katawan ng babae. Doc, by madalas, mas common ba siya compared sa breast cancer? Oo naman. Oh, okay. Kasi part siya ng hormone changes sa katawan. Pag nagbago po, pag nagre-regla kayo, di ba nagbabago yun kada buwan. So minsan ngayon meron, next month wala. Ganun po siya. Okay. Since we're talking about breast, kadalasan kasi ang perception are the girls. Yes. How about the guys, Doc? Sa totoo lang, yung breast cancer sa lalaki, no, hindi po yun madalas. Less than 1% lang po yun ng breast cancer. Hindi po ito madalas. At kadalasan, pag merong breast cancer ang lalaki, namana na po nila yun. Dahil sa lahi, sa genes. Okay. Kasi sa totoo lang, no, yung breast cancer, only 5 to 10% ng babae. Only 5 to 10% ng breast cancer ay cause ng genetics. So 90 to 95% wala po yung dahilan. Okay. At least alam ko na. Pero at least, yung sinasabi na rin ni Doc, malinaw na bagamat konti, nagkakaroon ng posibilidad sa guys. Tama. Malinaw yun. Maliit na Kasi maliit yung mamaya, chance. yung mga guys masyadong kampante na, hindi, wala kami, babae kadalasan meron pa rin sa lalaki. At least malinaw. Pero Doc, anong edad usually nagpapakita itong mga ganitong bukol sa mga babae? Sa mga babae, no, kadalasan po yan 40 years old pataas. Kaya Okay. nga po, alalahanin ninyo, 40 ang simula ng screening mammogram, kung saan po, kahit wala kayong nararamdaman, ay kailangan magpa-mammogram po kayo para lang po ma-check. Wait lang, may pahabol ako. Sige, go. Doc, paano naman yung mga below 40? Ano pong mga treatments, ay hindi naman treatments agad, paano yung mga preventive measures na pwede nilang gawin para malaman kung meron bang bukol, lalo na kung di sila marunong mga pa? Actually po, no, ito po ang kailangan ninyo tandaan. 20, 30 at 40 years old. So simula 20 years old po ang mga babae, kailangan po buwan-buwan mag-self-breast exam po. Meaning po noon, ibig sabihin po noon, kada buwan po, 7 to 10 days after yung first day ng menses po ninyo, ibig sabihin kung October 1 ang simula ng mens nyo, October 7 to 10 po kayo mag-e-examine. E-examinin po ninyo ang suso po ninyo, buong suso po yon hanggang sa kilikili para po sanay kayo, alam niyo kung ano ang feeling po ng breast po ninyo para kung lagi niyo siyang ginagawa, may konting pagbabago ay makapagpatingin po kayo. Pag edad 30 naman po, doon ang simula ng clinical breast exam. Ibig sabihin po noon, e-examinin po kayo ng doktor. Every 1 to 3 years po yon, simula 30 years old. Doon na rin yung panahon na pwede ninyong pag-usapan ng doktor ninyo para makompute ang risk po ninyo sa breast cancer. Siyempre, kung may kamag-anak ka po, no, makocompute po yon. At kung high risk po kayo, kailangan po siguro ng additional na pagsusuri tulad po ng MRI, breast MRI, na pwede ninyong pag-usapan ng inyong doktor. At ang 40 po, doon po simula ang pagpapascreening mammogram. Kahit wala po kayong nararamdaman, magpapa-check po kayo sa pamamagitan ng mammogram. X-ray po ito ng suso po ninyo. So ibig sabihin, hindi porket wala, confident na dapat. Tama. Kasi kadalasan, no, yung breast cancer, wala po silang nararamdaman. Doon nagsisimula, wala pa nararamdaman, meron pala. Kaya po talagang screening po ang gusto po natin. Tsaka mas lalo yung iba naman in denial din, Doc, di ba? Opo. Meron na nararamdaman, ayaw pang aminin kasi maraming factors Baka daw silang mawala. Ayun. oo. Minsan kung ano nung klaseng treatment. But anyway, going back, Doc, sa mga benign lumps sa dibdib, ano yung mga kadalasang dahilan o sanhi kung bakit nagkakaroon ito? Ang pinakamadalas talaga ay ang breast cyst. Ano yun? Parang supot yun, no, sa breast na may laman po na tubig. Kadalasan nawawala po yun kasi ang cause po nun yung hormone changes ng katawan. Yung pangalawa, fibroadenoma, madalas po ito sa mga batang babae, mga teenager, 20 to 30 years old, madalas po yun. Mga rin hormone changes ng katawan, ito solid naman, hindi tubig po yung laman. So pag maliit lang, minsan nawawala lang kahit wala pong gawin, pero minsan pag malaki or masakit po, pwede nyo pag-usapan ng inyong doktor kung kailangan po itong tanggalin. Minsan may fibrocystic changes, no? Minsan yung parang feeling nyo, parang feeling ko may bukol, wala naman. So cost ito ng pagbabago ng hormones ng katawan. May mga konting-konting mga tubig. Doc, since may pagkakaiba ang benign breast lumps sa breast cancer, ang tanong naman ngayon, may iba't ibang uri po ba ng benign breast lumps?
Oo, so yung iba't ibang uri ay pwedeng cyst, yung tubig Okay. yung laman, Oh. yung fibroadenoma na solid po yung laman, at mga fibrocystic changes na ano po, parang kumpul-kumpul po ng mga tubig po yon sa breast ninyo. Na pwede lahat po ito mawala pag nagbago ang hormone changes po sa katawan. So, parang every time magkakaroon pala ng mens ang isang babae, at risk siya. Hindi naman at risk, pero pwede po magkaroon ng mga benign po dahil po ito parte ito ng pagiging babae at pagbabago ng hormone sa ating katawan. Okay. Doc, paano nyo na-determine kung yung bukol ay benign or cancerous na? Tama yan, no? Mahirap siya i-determine, no? Pag kinapa mo siya, no? Mahirap hulaan. Ito, kadalasan, pag mga benign po, mas malambot siya, nagagalaw siya. Pag cancer, no? Mas mataas yung suspetsya natin pag cancer, pag matigas siya, hindi siya magalaw, may sugat na po sa inyong suso, o kaya po may dumadabas pong discharge, no? Na parang dugo sa nipple ninyo. Yun po yung mas mataas po na ang iniisip natin na cancer po iyon. Dok, ano naman po ba yung mga palatandaan or symptoms na dapat bantayan o observe? Lalo na kapag, kahit na benign pa po yung bukol. So kapag ito ay lumalaki, so kadalasan po, no, kapag benign yung bukol, kailangan pa rin po i-monitor po, no, for a while, usually 1 to 2 years. Kung hindi siya lumaki, hindi na tayo mag-aalala. Pero kung lumalaki siya, kailangan po talaga nating examinin. So mahirap po manghula, no, base po sa nararamdaman at nakikita natin. Nakakatulong po talaga na meron pong imaging para po siyang picture po nito, no, ng suso nyo, either a mammogram and an additional ultrasound kung kailangan po ito. Ito, Doc, medyo sa experience side naman ito. Sa inyong, with patients going to you for consultations, gaano sino yung parang, if you don't mind me asking, sino yung, kumbaga para sa inyo, yung pinakamatagal na trinit ninyo pagdating sa benign na mga breast lumps? Gaano katagal, yung longest na meron? Nako, yung breast lumps, no, hanggang buhay po ang ating babae at nagbabago ang hormone changes sa katawan, lalo na pag malapit yung menopause po, no, talagang nagbabago-bago yung pakiramdam. So, may mga babae po, no, simula po dalaga hanggang pagkatanda nila ay minomonitor nila itong mga kanilang mga benign po na bukol. Kaya din nasabi nyo kanina na around 40 nga usually, tapos nagiging every year na yung pag-check Tama nila, po yun. pagpapataas. Dok, ano po yung ginagawa paka-explain naman po, ano po yung ginagawa sa mammogram o ultrasound sa mga kaso po ng benign breast lumps? So, ang mammogram po, no, ang ginagawa dito ay x-ray po ng suso. So, iniipit po yung suso po ninyo at kukuha po ng parang x-ray ng suso po. So, kadalasan takot yung mga pasyente kasi akala nila ay masakit po. Well, totoo naman masakit, pero lagi ko sinasabi, 6 na segundo lamang po ito para po ma-save ang buhay po ninyo. Ang ultrasound naman ay tulong po siya, supplementary siya sa ating mammogram, o kaya pag mas bata pa po yung pasyente at hindi masyado makita sa mammogram, ginagawa po to. Sa ultrasound po, no, ito po ay ini-scan po ng makina yung suso po natin. Titingnan, kunyari kung bukol yun, ano ba yung laman? Tubig ba o solid ba? Ganun po. Dok, if may makita nga po benign breast lump, ano pong susunod na step na dapat gawin ng pasyente? So kung meron po kayong benign na breast lump, kailangan po ninyo na magpasuri sa doktor at kailangan ninyong pag-usapan. Depende sa kung anong klaseng benign na breast lump meron ninyo. Okay. May mga pagkakataon, kailangan po kumuha ng biopsy. Konting examination lamang po ito ng tissue, no? Para itong may maliit na barbecue stick, local anesthesia, kukuha lang ng sample. Wala pang 5 minuto po ito. Tapos po makakauwi po kayo kaagad. Okay. Aba, mabilis lang din naman pala para ma-determine. Ngayon naman, Doc, medyo tatalon lang ako ng konti. Balik lang tayo doon sa pagkakaroon ng signs and symptoms. Gaano kalaki yung factor in terms of a person's lifestyle sa pagkakaroon nito? Yung lifestyle po natin. Actually po, 5 to 10% nga po, di ba, sa lahi. So, 90 to 95% hindi talaga natin alam. So, ang lifestyle, no, wala tayong direct pa na masasabi na ito talaga, pag ginagawa mo to, talagang magkaka-breast cancer ka. Pero marami po tayong factors na alam na ngayon that will put you at higher risk for breast cancer. So tulad po ito ng, kunyari, kung medyo po overweight po tayo, no? Kailangan po talagang normal yung timbang natin para sa height natin. Kung hindi tayo madalas mag-exercise, actually sa Filipino po, no? Talagang medyo sedentary ang ating life, no? So yun po,
yung mga ganon. Ang pagkain po ng mga delata, yung mga ano po, no? Yung mga processed foods, napakasarap po nito, no? Hirap iwasan po, lalo na pag almusal, breakfast. Hindi kasi luto eh. Nako, Bakit bakit yung kumakamat ng ulo? Kahapon lang eh. Anyway, going back daw. Yeah, so yun po yung mga, kung kaya po ninyo i-avoid po yun mga yon, talagang mas healthy po lahat ng klaseng cancer may iwasan po natin. Pero Doc, ang tanong, ito po ba may chance na mawala o katulad siya ng breast cancer na kailangang operahan na? Ito pong mga benign breast lumps o mga bukol po na hindi cancer, posible pong mawala ng kusa kahit wala po kayong gawin. Oh, wala po kailangang inumin kahit ano, Doc? Wala po. Oh, ayan, take note tayo. Iba dyan. Ito, Doc, kadalasan may na-experience na ba kayo na bago tayo mag-break siguro, kadalasan may mga malamang mapakonsulta sa inyo, tapos tatanungin ninyo, anong klaseng mga possible treatment ginawa niyo? Iba, mga Herbal. herbal, o di kayo, mga natural remedies daw. Timpla-timpla. Tama po yun. Sasabihin nila, ay naku, napaka-effective po, doktora nun. Kaya po nawala. Convincing. Pero kahit wala po kayong gawin, mawawala po yun. Wala nila magic yung herbs. Credit pa yung mga natural na yan. Ay, nako. Oh, magpabiting ka na muna para sakto magbe-break naman na tayo, partner. Oo. Eto pa. Ay, Doc, kailan Sige. po ba dapat bumalik ang pasyente sa doktor para po sa mga follow-up check-up kahit na nawala na po yung benign breast lumps? Pero mamaya na, Doc. Ayan, ayan. Masagot to siya, Doc. Doc, ganun kami, madalas na bibiktima, pero at least okay lang yan. Medyo bibitinin natin sila para may dahilan bumalik sila. Tama, kasi kami babalik din kami. Wala kaming choice, andito You kami. stay there, we nakapo. stay here. Oh, lalo na si Doc, she stays here. Nandito si Doc Emmy. O siya, tayo ay maghahanap buhay muna at may news break pa na ihatid ng ating news na marami mga commercial. Ay, akala ko si Tony Topacio. Di ba ganun? commercial, kung ano, katsorbahan. Oo, yan ang sinabi niya. Yahoy. O siya, dyan lamang po kayo. Kasama pa rin natin si Doc Emmy. From Makati Medical Center, magbabalik po ang Life Balance. Mabu! Hey! O siya, bago natin ibalik yung pabitin kung saan nabitin si Doc kanina, ano nga ba ang gagawin natin? Nasaan na nga ba yun? Ayun! May Eto. nakalagay dito, partner. Bakalala ko ulit, Life Balance. Ako po si Daryl Justin. Ako naman po si Gia Rafael. Ang inyong mga residenteng tambay ng DWIZ. Bago natin simulan ang pagpapatuloy ng ating kwentuhan kasama si Doc Emmy, panoorin. At pakinggan ang aming life hack for today. Water hack, the 1-1 rule. Alam mo ba na karamihan sa atin ay kulang sa tubig araw-araw? Pero may simpleng paraan para manatiling hydrated at energized tayo sa buong araw. Ito yung 1-1-1 rule. 3 1 yun ha. Isang basong tubig paggising sa umaga para gisingin ang iyong katawan at organs matapos ang mahabang tulog. Pangalawang 1 ay isang basong tubig bago kumain para makatulong sa digestion at maiwasan ang sobrang pagkain. Yung pangatlong 1 ay isang basong tubig muli bago matulog para manatiling hydrated habang natutulog at mapanatiling maayos ang circulation. 3 baso lang pero malaking tulong sa kalusugan. Mas malinaw ang isip, mas maayos ang mood at mas magaan ang pakiramdam. Minsan, simpleng tubig lang ang kailangan mo para gumanda ang araw mo. At yan ang aming life hack for today. At Yan. Ayun. No shouting. ano siya? Wow! Hindi naman tungkol sa lalamunan pinag-uusapan. Wow, Kahit na. Paano demure? No shouting. Ay, wow. Para kang news anchor dyan na hindi tumatawa ng... Ay, Balikan na natin si Doc Emmy. Ipagpatuloy natin yung conversation natin about benign breast lumps. at ang ating pabitin na muntik ng mabiktima sa Para ka, wait lang, sorry. Para ka mamimigay ng premyo doon, di ba? At ang ating pabitin ho ulit sa halagang 5,000 pesos. Sana How I nga. wish na mamimigay. Baka ikaw mamimigay ka ba? Ha? Ako ang bigyan nyo. Ayun. Anyway. Eto na nga yung pabitin question ko kay Doc kanina bago po tayo nag-break. Kailan po ba dapat bumalik sa pasyente ang doktor kahit na, para po sa follow-up check-up, kahit na wala na nga po natuluyan yung benign breast lump? So, syempre, initially po, no, kadalasan pag nakita po yan sa inyong mga ultrasound po, no, kadalasan imomonitor muna yan ng every 6 months. So, kadalasan pag naka-1 o 2 taon na stable naman, hindi naman lumalaki yung bukol po, sigurado na talaga tayong benign, balik na tayo po sa normal screening na po, no? Oh.
Ngayon naman, tatalo na ako doon, usually sa third part, pero talo na ako ng konti. Doc, ano yung mga kadalasang myth or misconception na nakukuha ninyo when you talk about or tackle or discuss benign breast lumps? So, kadalasan tatanungin po ako niyan, ano po ba yung nagkukos ng doktora? Yung deodorant bang ginagamit ko? Ayun. 'Di ba? Hindi po yun. Wala pong relasyon yung deodorant na ginagamit nyo para po magkabukol po sa ating mga breast. So, isusunod naman yung mga bra. Pag nagbabra po ba ako sa gabi, dahil natutulog po ako, kaya ako nagkakaganito, hindi po, wala pong pag-aaral na may relasyon po yun. Susunod yung paggamit daw ng wire, underwire. Wired na bra. Yes. Oh. Oo, wala rin po yung relasyon. So, kadalasan Okay. kasi, sumasakit yung suso nila kasi masikip yung gamit nila o yung wire po nasikip. Tapos doon lang nila napansin, ay may bukol pala. Oo, pero hindi naman po yun yung nagkakos po noon. Grabe, ilang taon na ako, ngayon ko lang nalaman yun. Tara, Wala pala let's siyang do it. kinalaman talaga. Yun yung pinaniniwalaan kasi ng marami. Oh, okay. Na huwag ka matutulog sa gabi na nakabra, nakaka-cancer yan. Pati Pero- na rin yung pagkakaroon ng wire sa ilalim ng bra, nakaka-cancer din daw. Pero Dok, eto may tanong ako. Sorry, wait lang. Curious ako It's dito you. sa bra. Go ahead, partner. Dok, kapag ba natamaan or nasagi, nasiko ang dibdib, may chance maging cause yun para magkaroon ng cancer? Actually po, ang breast trauma, hindi po siya nakakakos ng cancer. Pero syempre, pag nasiko, di ba, parang kapag meron po kayong pasa, nagkakaroon rin ng pasa po yan sa breast. Kadalasan po yun, nawawala rin po yun. Matapos ng 2 to 3 months, nawawala rin po yun. So, minsan pag ganyan po, ay minomonitor po muna natin, chinecheck po natin para masiguro talagang pasa lang to galing sa siko at hindi naman po dahil may cancer na po pala to begin with. Okay. We're talking about benign breast lumps. Doc, siguro para sa mga mommies naman, may nabasa yan? kasi ako eh. I think yung iba ata ay medyo bothered, I think. Lalo na yung mga nagpapa-breastfeed. Meron bang effect? Tama po yun. Kasi po, yung mga breastfeeding mommies, alam ko po yan, masakit po yan pag nagkaroon po kayo na muong gatas. So talaga po, yung mga ganyan, kailangan po ninyong ipacheck. Number 1, nag-infection po yun ng buong gatas. Di ba? Kailangan po natin i-massage para po lumabas. Ipadede sa baby po para po lumabas po ito. Pero kung tuluyan po yung bukol po ninyo, nagbe-breastfeed kayo, hindi nawawala po yung bukol, mas maigi pong ipatingnan nyo po yan sa espesyalista. Eto Dok, ulitin lang natin, may genetic factors po ba o family history na nagpapataas ng possibility o chance na magkaroon ng cancer o benign breast lumps ang isang babae? So, sa benign breast lump po, hindi natin masasagot po yan. Dahil sa ngayon, ang dami-dami po nating hindi alam sa genetics. Ang isang tao, meron 25,000 genes. Oh. Ngayon, ang alam nga lang natin na nagkakos ng breast cancer ay 90 pa lang. Ano pa kaya itong benign? So, hindi pa natin po masasagot yan sa ngayon. Okay. May connection ba dito, Doc? Kanina breastfeeding naman. Isa pang concern ng mga kababaihan yung kanilang menstruation o menstrual cycle. Meron bang kinalaman nito sa benign breast lumps or in any capacity at all? So, pag nagbabago po yung cycle sa katawan po, tuwing menses, talagang mapapansin po yung mga kababaihan, di ba? Bago mag-menses, medyo masakit, namamaga, Tawag po namin dyan cyclical po, na mga breast pain, na pwede po magkaroon ng cyst by then, after nung cycle, nawala. Ganyan po siya. So, may kinalaman rin po ito, So, mas maganda po, normal ang menses po natin, normal pangangatawan. So, yan po, makakatulong po yun para maiwasan po natin yung mga Mukhang may nagpadala ng tanong, lumps. partner. Asan yan? Oh, Oy, kasama yan, eto, oo. naku po. Tatamaan na naman ako Doc, Lalo na ako doon sa unang word, pero kasi, boy, tandaan guys, meron din na posible. Doc, by any chance, kapag mahilig sa kape o chocolate ang isang tao, may possibility ba na magkaroon ng breast lumps? Alam nyo, sa pag-aaral po, wala po siyang kinalaman. Pero kung napapansin nyo po, pag naparami yung kape nyo, naparami yung tsokolate, nagkakaroon pong lumalaki o dumadami, bawas-bawasan po natin yan. Naku po, hindi lang sa babae lalaki Bago din. na tuloy movie yung cameraman namin. Ganun na lang daw mga siya. ganun. Kanina pa yan, napapansin ko. Akala ko nagpa-practice para sa Christmas party. Hindi, iniingat. Nag-iingat lang siya. Nag-iingat. Ayun. Dahil may chance na napakaliit ang mga lalaki. Eto, Dok, ulitin na natin baka yung ibang ngayon pa lang nakapakinig. Ang pagkakaroon ba ng breast lump ay palatandaan na sure na magkakaroon ng breast cancer ng isang tao?
Hindi po, no? Hindi lahat po na bukol sa suso ay breast cancer kaagad. Okay. Eto, Doc, bilang sabi nyo nga po kanina, kusang nawawala yung bukol. Pero may ambag po ba yung pagmamassage Ay, ng dibdib oo. para mawala po yung bukol? Nako, hindi po naman automatic po. Kapag nagpamasahe po kayo ay mawawala po yung bukol. Minsan nga po lumalala pa po at sumasakit pa, lumalaki pa kasi parang na-inflame ba or namaga dahil po sa pagmamasahe. Ayun. O siya, hanap buhay tayo ulit. Hanap buhay again. Para pumunta sa ating last part. Kasama pa rin natin si Doc Emmy. Kaya dyan lang kayo. Marami pa tayong tatanungin. Magpadala lang din kayo ng tanong. Tama. Kukolekta namin yan. At wala pong bayad yan. Pag siningil kayo, hanapin nyo si Kim Gomez. Oo. Siyang sasabihin niya lang, walang bayad, carry Carry lang. lang. Ayan. Magbabalik po ang Life Balance. Mabu! Hey! We are at our last part. Muli itong Life Balance sa mga we'd like to thank Makati Medical Of Center. course. For being very, very gracious. Even sa simula pa lang. Oo naman. When we started out, marami na tayo nakuha mga experts natin. Tama. Yung ako, nagpa-consult na ako, Doc Emmy, sa isang allergologist. Kaya nakatulong Ako sa rin, akin. actually. O, diba? Sa iyo. O siya, balikan natin at pagpatuloy natin ang ating conversation. Doc, nakita ko kasi sa pagre-research din namin yan, may possibility, correct me if I'm wrong lang, may possibility na magkaroon ng multiple lumps ang isang tao? Multiple. Oo, possible yan. Lalo na ang tinatawag na fibroadenoma, yung benign breast cancer, benign breast lump na fibroadenoma. Common po yun. Marami po sa iba-ibang parte ng suso at kadalasan kahit patanggalin nyo po ay babalik po siya. Dahil ganun po siya talaga yung nature niya sa pagbabago ng hormone sa katawan. Pero kung may multiple, Doc, posible na dun sa multiple, hindi lahat sabay-sabay mawala, may ibang mawawala, tapos may ibang Tama ka babalik doon. din, di ba? Tama ka doon. Tapos talagang kailangan mo lang hintay. Gaya mga sabi mo, Tama. bigla sa- hintay. Hintay. Ang magandang title ng episode niya, Patience is a Virtue. Pero ito, Doc, paki-clear lang po ulit no, na may mga benign lumps po ba na may possibility na over time maging malignant? Sa totoo lang, sa mga pag-aaral ay hindi, no? Pero meron din po talaga na over time po, no, like 20 years from now, ganyan, biglang sabihin nila, ay, nag-transform po, no? Naging breast cancer po ito. So, kailangan importante pa rin ang self-breast exam, pag-examine sa sarili, pagpapasuri sa doktor po, no? At saka pag-i-screening po na tuloy-tuloy. Okay. May nakita din kami ngayon dito, Doc. Ano to? Explain mo na lang sa amin kasi medyo medical para maunawaan din namin. Yung histopathologic evaluation na ginagawa. What is being done dito? Simple lang yun, Daryl. Ibig sabihin nun, kung mag-biopsy po, kumuha ako ng konting tissue po na sample sa inyo, ipapadala ko po sa ating pathologist para ma-examine po sa microscope. Yun lamang po ibig sabihin po Okay. nun. Okay. Ayun. May pumapasok. Uy, eto. Ay, wait lang, typing pa siya. Typing ba? Nilalagay pa lang niya yung question. Ganyan po kami ka-interactive dito sa programang ito. Eto, Ayan, okay. pakilinaw daw, Doc. How about daw po sa mga nanay na suso ng baby? Posible po bang magkaroon ng breast lump? Yes, pwede po magkaroon ng Okay. breast lump. Kadalasan nga po to ay nabubuo pong gatas po dahil po nagpapa-breastfeed kayo. Pero sa totoo lang po, ang breastfeeding po, protective po yun sa breast cancer. Oh, okay. Oh, at least now we know para mas inform din yung mga kababayan natin. Doc, I think there is naman, pero let's talk about long-term and short-term care. Ano ba yung short-term care na kadalasang kailangan gawin sa mga may benign breast lumps, if any, and long-term care as well? Okay, sa short-term care po, no, syempre po, depende po kung anong klaseng breast lump meron po kayo, kung kailangan po ba siya i-monitor kada 6 na buwan, o kaya po, kung tapos na po kayo doon, tapos na kayo mag-monitor, back na kayo sa regular programming o screening po noon. So, long-term, kailangan pa rin po mag-screening. Okay. So, isang long term, baka di ko lang na-catch, pero at least nakuha na rin ng ating mga viewers and listeners. Doc, Di ba, eto Doc? na lang. Ano pong message na mabibigay nyo, lalo na sa mga babae? Kahit pa bagets pa yan, ano pong mabibigay nyong message, lalo na kung may napapansin na or may nakakapa? Tapos, ang unang mararamdaman, syempre, kaba, panic agad. So, wag po kayong matakot. Hindi po lahat ng bukol sa suso ay breast cancer po kaagad. Magpatingin sa inyong doktor para po masuri po ito. Dahil nang maayos, yun po ang magiging unang step para sa tamang gamutan. Ay, ito, Doc. Sorry, may additional question pa. Paano
nakakapekto po yung pag-inom ng mga oral contraceptives o hormone replacement therapy sa pagbuo o paglaki po ng benign lumps? So, ito pong mga hormone pills po, no, nagbabago po kasi yung hormone sa ating katawan. So, depende po, no, most of the time po, mas lumalaki po itong mga benign breast lumps habang nag-hormones po. So, kaya po, during this time, mas minomonitor po natin sila. So, may mga pag-aaral na nagli-link po dito sa mga pills to developing breast cancer in the future. Ngayon, down to our last two questions siguro na pwedeng ibato natin. Doc, kadalasan kasi, ang mga tao, lalo na pag may napapansing bukol, kabado ka agad. What would you advise them? Magpatingin agad po sa doktor dahil hindi po lahat ng bukol ay cancer kaagad. Ayun. Malinaw yun, ha? Eto, Doc, for the last time, pakilinaw po, lalo na yung mga iba na may history ng breast cancer sa pamilya, pakilinaw naman po sa kanila. May malaking chance ba na yung iba pang members ng pamilya, lalo na mga babae, may chance na magkaroon din ng breast cancer? So kung kayo po ay may kamag-anak na meron pong breast cancer, ito po ay putting you at risk po. Mas mataas po yung chance po ninyo na magkaroon po ng breast cancer in the future. Kaya maigi po talaga masinop po mag-screening. Okay. Yun. It's always about being alert and hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Tama. Anything na nararamdaman. Actually, kahit sad naman. Well, particularly ngayon, lalo na sa dibdib, sa suso ng isang tao, may maramdaman, pa-check kaagad. Kahit pwede nawala At pwede sila pumunta kay Doc sa Makati Medical of Center course. para magpa-check. if Lalayo ever. pa ba kayo? Oo, go na lang kayo doon. Pero Doc, with that being said, gusto lang po namin ulit magpasalamat sa inyong time and presence sa pagpunta dito sa aming munting tahanan. Literal mo kang tahanan pa rin. At sana sa mga susunod na conversations, Doc, mapaunlakan niyo po kami ulit. We have more Marami for pa our tayong pwedeng viewers na pag-usapan. pwedeng pag-usapan. Ibang topic naman. Ayan. Thank you so much po ulit, Doc, sa pagpunta at sa pagiging Doc. part namin. Ayun po. At, bilis na. Bilis. Matapos na kagad. Basta huwag Isang ninyong oras na yun? Huwag nilang kakalimutan. Ano yun? One of the best medical care, Makati Med. Makati. Top of mind. Wag na kayo maghanap ng iba pa. Diba? Grabe. O siya, ano na? Kain na tayo? Kain na tayo? Ay, may babasahin pa! Kala ko, kain na tayo. At natapos na naman nga po isang oras ng ating pagsasama-sama upang tulungan ang bawat isa na magkaroon ng life balance sa ating mga buhay-buhay. Huwag kakalimutan na saluhan kami tuwing Lunes hanggang Biyernes, 6 to 7 p.m. Mapapanood at mapapakinggan syempre ang programang ito sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, DWIZ News TV, Aliw Channel 23 at sa aming mga social media platforms via live streaming. Maraming salamat po sa aming mga nakaagapay. Dapat natin pasalamatan ulit. Sino yun? Yun ba? Sino yung Makati Medical? Yan, Iba yung tinitingnan ko parang ano eh. Thank you ulit. Pero of course, bago po tayo Sige. magpaalam ng panandalian, maraming salamat po sa Makati Medical Center na Tawagan nila palagi sa kanila, nakaagapay. the hospital with a heart. Yun, with a heart. Yun Pak naman na talaga ang dapat natatanggap ng mga pasyente. Exactly. At syempre, pasalamatan na sila, Boss J. Ang mga nakaagapay natin. Siya lang? Hindi, tsaka si Boss Aaron Ay, nandito kayong kapatid din. nandito pa. Kapatid talaga. Panalo. Oh. Salamat po sa aming mga nakaagapay sa broadcast na ito. Unahin na natin cameraman, ang TOC, Audio Tech, TV Production, George. at social media. Mahilig pumindot ng sound effects sa tawa mo. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Ako po, si Gia Rafael. At ako naman si Donald Justin at ito ang DWIZ Life Balance. Hep, dyan lang kayo. May next program pa abangan sa DWIZ.